Ayan. So ngayon po we are celebrating our 27th anniversary as buong Jugs Go. Kaya po yon, happy anniversary po sa lahat. Ayan. Ayan, so before po ako tuluyang mag-start, pwede ko po bang mahilingan ulit, isa na lang po, samahan niyo lang po ako in prayer. Pwede pong tumayo po tayo ulit, exercise. Maganda yung mag-exercise sa morning. Ayan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, thank you so much again, Panginoon, for this wonderful morning, Panginoon. Lord, isang magandang umaga, Panginoon, para sa inyo, Lord God. Lord, yun nga po, samahan niyo po kami, Panginoon, ngayon sa pagpapatuloy namin, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, ng inyong kingdom, Panginoon, samahan niyo po kami ulit, Panginoon, gabayan, ihanda niyo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mata, Panginoon, na mabuksan ng tuluyan, Panginoon, upang tanggapin namin sa aming buhay, sa aming puso, ang inyong kaharian, Lord God. Thank you, Lord. Ikaw ang manguna, ikaw mapapurihan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Lord. Yan, makaupo na po tayo ulit. So yan, so pagpatuloy na po natin yung ating nasimulan last week na the power of influence. So last week, if maalala nyo po, na meron tayong naiwang tanong. Yun. So, hindi ko na po tatanungin, kung alam nyo po, kung naalala nyo. So, yung tanong na naiwan natin is kung ano ba yung, paano ba masasagot ng kingdom life yung mga essential questions patungkol sa ating existence, sa ating purpose, and sa ating fulfillment. So, para masagot natin yung mga yon, kailangan kasi nating mailagay yung sarili natin doon sa kingdom na tinuturo ng Panginoon sa atin. Di ba po? So for us to understand that, kailangan po talaga isa-isahin natin para mas madali for us na ma-realize na dapat pala noon pa lang na-apply na natin ang kingdom living. So kasi kung maiintindihan natin talaga to fully and in detail po, marirealize natin na talagang mas masarap palang mamuhay. So yung deception na binigay sa atin ng kaaway about kingdom living, totaling kasinungalingan. Talagang mas sarap mabuhay sa kaharian ng Panginoon. So ngayon po, pag-usapan natin yung kingdom power. Yan. So the character of this kingdom is again nothing like the political kingdoms of the past and present that seek to force others under their control based on territorial power, greed, or religious doctrine. Those kingdoms enslaves. Yan. But the very nature of humanity as well as the personal and corporate progress of the world are designed to develop and thrive from the outworking of this kingdom. Ayan. So, di ba po, katulad yan, paano po ba talaga tayo mamumuhay in a kingdom way? So for us to effectively live like that, sa ganyang paraan, kailangan talaga malaman natin ano bang klaseng kingdom itong sinasabi ng ating Panginoon. Di ba po? Kaya dito nakalagay, the principal issue of humanity. So, ayun, so sinabi pala dito, yan. Sinabi po dyan na yung klase ng kingdom na dapat nating naisa sa buhay, dapat nating naiintindihan, hindi yung klase ng kingdom na merong yung makasariling hari ba, na yung tingin niya doon sa mga nasasakupan niya, parang alipin niya lang. Na parang yung goal niya lang, yung priority niya, yung mga personal interest niya lang. So hindi ganun yung klaseng kingdom na pinopromote ng Panginoon sa atin, kundi yung kaharian ng Diyos. Saka madadalian tayo, kung tatayuan lang po natin yung identity natin bilang co-creators, bilang co-rulers ng Panginoon, madadalian tayo na masunod yung original, yung unang-una niyang pinapagawa sa atin, which is to take dominion, di ba? Magagawa natin yun posible. Bakit po? Kasi lahat ng meron ang king natin, ibinahagi niya na sa atin. Kailangan na lang nating i-discover, kung hindi pa natin na-discover,
at i-activate sa ating mga buhay. So sabi dyan, the principal issue of humanity is power, which is defined as the ability to influence and control circumstances. So, yun di ba? Yung power, ability to influence and control circumstances. Ang ibig sabihin lang, kaya nga po ang tao gusto niya may power siya eh. No, di ba po? Power over her life, his life, di ba? Gusto natin may power tayo over our life. Ako po dati gusto ko may power ako. Superpower, hindi joke. Yung dati po kasi pag bata, di ba tinatanong tayo kung ano bang kung papipiliin ka, anong superpower yung gusto mo, parang ganyan. So, ang gusto ko yung kaya kong pumunta kung saan-saan. Parang tawag doon, teleport. Yan. Pero kayang paggawa sa atin ng Lord yun, di ba? Nagawa niya nga po yun, nabigay niya po yun kay Bishop Mario. So, pwede niya rin pong iparana sa atin yun. So, yun nga po. So, lahat tayo gusto natin may power tayo over our lives. Kaya, gusto natin na nadadirect at nai-influence yung buhay natin in a positive and fulfilling way. So, yun yung actually, yun yung nature ng kingdom eh. Ng kingdom of God. Yun yung tinutukoy niya directly, yung kagustuhan natin na ma-influensya tayo in a positive and fulfilling way. Sabi dito, understanding our association with this kingdom begins with an exploration and what all human kingdoms have shared in common and how they were different from the contemporary experience of government most of us are familiar with today. Then we can move to the larger context of what these qualities reveal about our human existence and purpose. So para po magets natin yung context ng kingdom na ating pinag-aaralan, kailangan talaga nating ma-explore yung iba't ibang klase ng human kingdom. Kasi through that, makikita natin yung difference eh. Kung ano bang meron sa kingdom, human kingdom at sa kingdom of God. And doon po natin makikita na, mas okay palang mamuhay dito, di ba? Pag ganun po yun yung comparison po, kailangan talaga ma-explore natin. Kaya ngayon, define po ulit natin ang kingdom. So, pag-usapan natin the nature of kingdom government. So, ang basic definition nito ng kingdom ay country or state or territory ruled by a king or queen. It is the governing authority and influence of a sovereign ruler who impacts his territory through his will, purpose, and intentions which are manifested in the culture, lifestyle, and quality of his citizenry. So, yun po, di ba? Alam naman na po natin yung ibig sabihin ng kingdom. So, yung territory, kung saan merong hari, na kung ano yung will niya, yung intentions niya, yun yung dapat na nagmamanifest, or yun yung nagmamanifest dun sa culture, sa lifestyle, and dun sa qualities ng mga citizens dun sa kingdom niya. So, ang king dapat meron siyang dominion or territory na kung saan tinatawag na king dominion. Yun po palang, dun pala nanggaling yung kingdom, sa king dominion. So actually, sorry po, ngayon ko lang na-gets yung kung bakit si Pastor Bishop pala, ang basa niya dyan is kingdom. Kasi nga originally, king dominion talaga siya. So kingdom. Hi Bishop. Ayan. So, dito, sa kingdom, hindi ka pwedeng maging king nang wala kang territory. Kailangan meron kang pinamumunuan. Di ba po? So, lalong hindi ka pwedeng, kahit may territory ka, kung wala ka namang mga taong namumuhay doon at nagtatrabaho, hindi ka rin pwedeng maging isang king. So, in a true, sa traditional kingdom, lahat ng power talaga ay nasa king. Dahil he personally owns the country. He personally owns the territory, including the people. Unlike sa ating representational government, na kung saan ang president or ang prime minister, they don't own or he doesn't own the country. He only governs it on behalf of the people. Yan. So, sa kingdom government din, the king implements his vision for the kingdom, for his kingdom. So, hindi kailangan ng king ng kongreso. Di ba tayo kailangan natin para makapag-implement tayo ng isang law, makabuo tayo ng isang law, kailangan pa yan ng Senado, ng Kongreso, ng Parliament. Ang king, hindi niya kailangan. Kasi nga, kung ano yung gusto ng king, sasabihin niya lang Tapos yun na yun. Yun na yung magiging law dun sa lugar na yun or dun sa kanyang territory. And then,
Sa kingdom, ang meron lang yung monarch, saka yung kanyang council. At itong council na to ang nagsisilbing kanyang mga advisors na ang trabaho is to take the will of the king and i-translate yon bilang law of the land. At isa pa sa trabaho na itong mga advisors na to na siguraduhin na mapapatupad at masusunod yon throughout the kingdom. So a kingdom therefore is therefore the governing influence of a king over his territory, impacting and influencing it with his personal will. In a kingdom, the king's personal interest becomes policy. The king's personal will become the law. So makikita natin na talagang lahat sa kingdom nakadepende sa king. Di ba po? Kaya nga the effectiveness of a kingdom and its power is therefore the ability to influence and control the territory according dun sa vision of the king. So sinasabi na dito na yung kapangyarihan ng kingdom na mag-influence at mag-control sa kanyang territory ay nakabase lamang sa vision ng king. So kung paano niya nakikita yung isang territory, dun lang nakabase kung ano yung magiging kalalabasan or mangyayari dun sa kingdom. So ngayon, alamin naman po natin yung goal of the kingdom, the ruling and gaining territory. So most kingdoms throughout history have sought to take additional land, sometimes at some distance from the home country, because the power of a king is related to the territory that he owns. So dito po, the more territory na meron ng isang king, parang the greater respect yung nakukuha niya sa other kingdoms. Lalo na po kung yung nasakop niyang territory ay mayaman or masagana sa mga natural wealth. So the home country of the king is his domain. And the outlying territories are his colonies. So kung saan nakatira yung king, ang tawag po doon is home country, yun yung kingdom. And then yung mga regions or territories na nasasakop ng king, yun yung mga tinatawag niyang colonies. So once na nasakop na po ng territory, once nasakop na ng king yung isang territory, tas naging colony niya na yun, ang number one goal niya talaga is ma-exercise niya yung influence niya doon sa colony na yon, over that colony. And then once na na-exercise niya na yon, magkakaroon ngayon ng transformation of the colonies into the kingdom. Diba? So lahat naman, katulad po tayo nung nasakop tayo ng ibang bansa. So meron tayong original culture, di ba? Kung ano yung yung original culture, nababago yun. Yun yung goal ng king, na baguhin kung ano yung meron yung colony niya at i-transform ito sa kung paano, exactly kung paano yung kingdom niya. So let's define colony very briefly. So colony is comprised of a group of emigrants or their descendants who settle in a distant land but remain subject to the parent country. So it comes from the Latin word colonia, which is derived from colere, meaning to cultivate. It is the presence of a distinct cultural citizenry in a foreign territory that is governed by the laws and customs of its home country. And then it is established to influence the territory for the home government. So, ang ibig sabihin lang po nito, ang purpose pala ng colony is essentially to, yan, sabayan nyo nga po akong basahin, to be an extension of the home country in another territory, established a prototype of the original country in another territory, represent the values, morals, and manners of the home country, and to manifest the culture and lifestyle of the original nations. So, ang kingdom pala, kapag he takes over a territory, hindi lang pala para niya masakop or para makuha niya yung land. Diba? So, ang goal pala talaga ng kingdom is to make that territory exactly like his kingdom. Diba? Like the kingdom. Pagdating sa mindset niya, pagdating sa lifestyle, characteristic, and culture. Kasi sa ganung paraan, the kingdom not only extends its power, but it also expands the influence of its very nature. So yun, malinaw na po ba na kung ano ba talaga ang goal ng kingdom, bakit gusto niyang marami siyang territory, which is not just to extend the power, kundi
expand niya rin yung kanyang impluensya. Yan. So alam niyo po ba sa Roman Empire pala, meron silang specific way kung paano nila masisigurado yung permanency and yung effectiveness ng kanilang kingdom influence over their colonies. So ang ginagawa nila, once na nag-take over na sila or nasakop na nila yung isang region, ang gagawin ng Roman Empire, magpapadala siya doon ng grupo ng tao. Consisted of 300 na citizens galing doon sa home country nila. Tapos kumukuha rin sila doon sa mga kaalyado nilang empire, pati iba pang settlers. And then sila yung nagsisilbing military outpost doon. So this constituted a colony of Roman citizens or tinatawag na Little Rome. So meron laging Little Rome sa bawat teritoryong nasasakop before ng Roman Empire. So itong colony of Roman citizens, they are free from taxation and military duty. Meron silang sariling konstitusyon. Pero yung konstitusyon nila dapat nakabase pa rin sa konstitusyon ng kanilang home country. Pwede silang mag-elect ng mga sarili nilang Senate or kung ano-ano pa, saka sa iba pang offices of their state. Tapos, ngayon, yung mga original inhabitants nung nasakop nilang territory, walang choice po yun, diba? Kundi mag-adhere, kundi sumunod dun sa bagong government na binibigay or binigay nung Roman Empire. So itong Little Rome na tinatawag, sila yung nagdala ng culture and values ng Roman Empire throughout Europe and Northern Africa. So para doon, sino-sino na po ba yung nakapunta sa mga bansang meron sa Europe and Northern Africa? Wala po po. Ay, sila pastor. Di ba po? Tama ba? Europe naman po yung pinuntahan niyo po. Ayan. So, yun nga. So, para sa mga nakapunta sa bansang to, saka siguro, for some of us, nanonood tayo ng mga documentaries, di ba? Or kaya ng mga videos na pinapakita kung paano ba yung culture and lifestyle ng mga bansang kasali dito sa Europe and Northern Africa. So, kung mapapansin natin na hanggang ngayon, adopted pa rin nila, kumbaga sinasabuhay pa rin nila yung influence na nabigay sa kanila ng Roman Empire, 'di ba? Sa pananamit nila, sa pagkain, sa iniinom, and so on. So because of this, a striking picture of the power and influence of kingdoms over a territory and the lifestyle of its inhabitants can be seen in its colonies. We can always tell who controlled a colony by studying its culture. We can still see the kingdom's influence in the daily lives of the people's custom. So, para sa atin na naniniwala at nagpapasakop sa kaharian ng Panginoon, dapat, ano po ba dapat yung nakikita sa atin? Di ba dapat, kung kiniklaim natin na nagpapasakop tayo sa Panginoon, dapat ang nakikita sa atin, sa pananalita natin, sa kung paano tayo mag-react, paano natin i-handle yung isang situation, and even sa kung paano tayo makisalamuha, dapat ang nakikita doon ang ating hari. Kung ano yung will niya, kung ano yung purpose niya sa atin, di ba? Kung ano yung intentions niya para sa atin. Dapat yun yung nagmamanifest sa ating buhay. Lalo na po, para dun sa mga tao na hindi pa aware about the truth of the kingdom of God, 'di ba? Na nakakasama natin. Dapat kahit hindi pa sila aware, na pag nakikita nila tayo, dapat nagkaka-idea na sila na ganito pala, 'di ba? Because of that, magkakaroon sila ngayon ng interest. Kumbaga natataniman sila ng interest na alamin, bakit parang okay yung buhay niya? Paano kaya ganyan, 'di ba? Parang ganoon. So kaya napaka-importante na as we claim, as we declare na tayo ay owned at sakop tayo ng kaharian ng Panginoon, dapat makita sa buhay natin ito. So ngayon, pag-usapan naman natin ang the most important person in the colony. So sa isang colony, yung transformation ng nangyayari, hindi siya matic. Kumbaga, hindi siya automatic na nangyayari. No? A purposeful development is involved. At involved dito yung important person in the colony. So, ibig sabihin, may ginagamit ang king na tao dun sa colony para mangyari yung transformation na gusto niya sa isang colony. So, the king don't usually directly extend his influence to his colony by physically going there. He administers his will through his personal representative called a governor.
or region. So, sino daw po yung pinaka-importanting tao sa colony? Governor. So, ibig sabihin, nagpapadala ang king ng kanyang representative to physically live doon sa colony in his absence or in his behalf. So, ang king, di ba, sabi ko nga po, nakatira lang siya doon sa kanyang kingdom, king dominion, di ba po, doon lang. So, therefore, the royal governor is the presence of the absent king in the colony. So, having the presence of the governor in the colony, hindi nakakailanganin ng mga tao doon yung physical presence ng king para lang maranasan nila yung influence at yung transformation na gusto ng king para sa kanila. The royal governors are the direct instrument of that transformation. So therefore, the governor is the most important person in the colony. So ano-ano po ba ang purpose ng governor being the most important person in the colony? So, ang una po dyan in terms of relationship, the governor is the guarantee that the kingdom can always have access to the colony. So yung relationship, yung interrelationship between the kingdom and the colony is totally dependent kay governor. Since sa colony kasi, hindi nila talaga mararamdaman yung presensya ng king. Kaya, kumbaga, merong, parang sa relationship, sa LDR, di ba po, para makonect sila, kailangan nila ng isang medium, which is communication, di ba po. Dito naman, sa relationship naman ng kingdom and colony, kailangan talaga ng governor para connected pa rin sila. So second po is communication. Anything the king wants the colony to know or to receive, he will send through his governor. So lahat dadaan talaga sa governor. Kumbaga, yung governor yung kanyang parang nagiging avenue of communication. So in representation naman, the governor is the chief representative of the king and his kingdom in the colony. So he also represents the colony to the king. So hindi lang nire-representa ng governor yung king sa colony, nire-represent din ng governor yung colony sa king. So in terms of interpretation naman po, the governor understands intimately the king's desires, ideas, intent, purpose, wills, and plans. So ibig sabihin, since siya yung pinili ng king, di ba, parang siya lang yung capable na ma-interpret yung ma-interpret po yung mga desires, ideas, purposes, yung mga plano ng king para sa colony. Siya lang po yung may kakayanan na maibaba yun sa colony effectively. So next, in terms of power, the governor is the only one empowered with the authority and ability to execute the king's desires and commands for the colony. And lastly, in partnership, the governor is effectively the king's partner in rulership. So, makikita talaga natin na malaki talaga yung purpose, malaki yung role ng governor sa isang colony. Makikilala natin kung anong klaseng king ba yung nagsakop, nag-dominate dun sa ating territory through the governor. So, ngayong alam na natin yung purpose, alamin naman natin yung qualifications at yung roles ng isang governor. Baka po may gusto kasing tumakbo. Ito, pero hindi, joke lang. Ayan. So, explore natin yung qualifications and roles ng governor. So, in terms of kingdom and colony, significant na malaman talaga natin to para maintindihan natin kung ano ba yung role ng governor dun sa colony and sa pinag-aaralan natin sa ating buhay. Yan. So, the governor is appointed by the king. So, hindi tulad ng governor dito sa atin, di ba, pinagbobotohan yan. Binoboto natin yan. Yung royal governor naman, ina-appoint siya directly by the king. The governor comes only from the kingdom, never the colony. So, ang governor, ang king, hindi siya kumukuha ng magiging governor niya dun sa indigenous people, galing dun sa nasakupan niya, kundi galing dun sa kanyang home country. Bakit po? Bakit kaya? Kasi syempre,
Since napaka-essential ng role ng isang governor sa isang colony, kailangan malalim yung kaalaman niya about dun sa kingdom. Kasi yun nga po yung gusto ng king na ma-i-apply, ma-influence doon sa colony. So kailangan yung taong i-assign niya, yung mapagkakatiwalaan niya, yung alam yung kilalang-kilala yung king, kabisadong-kabisado kung paano tumakbo yung kingdom, 'di ba? Yung naiintindihan yung puso ng king, yung kanyang purpose, yung intent ng king para effectively ma-carry out niya yung purposes ng kingdom at ma-influence yung territory. Next, the governor represents only the king. So again, yung difference ng representational government na meron tayo ngayon at ang royal yung difference ng governor pala dito sa ating mundo at yung governor ng colony, sabi nga daw parang malaki yung pagkakaiba para siyang araw at gabi. Diba? Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ang governor, binoboto siya ng tao. At may karapatan din yung tao na alisin siya sa pwesto kung sakaling hindi niya nagustuhan yung pamumuno nito. Di ba po? Pero, ayun nga, accountable siya dun sa taong bayan. Yung governor na to, accountable siya dun sa taong bayan. Unlike sa kingdom, ang governor, ang royal governor, responsible lang siya at accountable lang siya dun sa king. So, ang may karapatan lang kay governor, kung anong gustong mangyari kay governor, yung king lamang po. Next, the governor only expresses the mind and will of the king. So, walang personal agenda yung governor kapag na-assign siya sa isang colony. Ang sinusulong niya lang, yung kagustuhan lang, yung vision lang at will ng hari. Tapos, ang gagawin niya doon, i-communicate niya lang yon through policy and law. At sisiguraduhin niya na masusunod yon sa buong colony. And then the governor is responsible for converting the colony into the kingdom. Again, trabaho ng governor na mag-oversee, di ba? At i-carry out yung transformation na gusto ng king para dun sa colony, based sa character ng kanyang home country or ng kingdom. Kasi, di ba, ang colonization is for the purpose of conversion to exchange the culture of the territory for the culture of the kingdom. So, anuman ang nangyayari doon sa kingdom, dapat yun din yung nangyayari sa kanyang colony. So, isa yan sa ginagawa ng governor. Next, in converting the colony, the governor transfers the kingdom's culture, values, nature, language, and lifestyle to the people. So, dito, sinisigurado ng governor, pagpasensyahan nyo na po ako kasi puro governor yata nasasabi ko. Pero kasi siya yung pinag-uusapan natin. So, sinisigurado niya na sa bawat subject na binababa niya sa colony, nakukuha niya lang yon galing doon sa kingdom culture in terms of language, sa pananamit, sa pagkain, and so forth. So, kailangan talaga, ang goal ng governor, kailangan maging lifestyle talaga ng mga original inhabitants, yung lifestyle na meron doon sa territory, na kapag tipong bumisita yung king doon, hindi siya ma-homesick. Maramdaman niya na para nandun rin siya sa kanyang kingdom, nandun rin siya sa kanyang home country. So, yun. Next, the governor prepares the subjects for citizenship. So, kapag ang king pala, akala ko dati kapag nasakop na agad yan, automatic citizen ka na nung sumakop sa'yo. Ang sabi po dito, hindi po pala ganun yun. Diba? Since yung king, sinakop niya na yung territory, so syempre kasama na po yung tao doon, pero pag hindi ka naturally born doon sa kanyang home country or sa kanyang kingdom, hindi ka pa pwedeng maging citizen. Ang tawag pa lang sa'yo ay isang subject. So, hindi mo agad makakamit yung mga karapatan na meron ang mismong citizens of the kingdom. Kaya ang maging citizen ng kingdom actually is isang privilege. Kasi yung king lang naman yung nag-grant kung qualified ka na maging citizen sa kanya. So bakit hindi siya automatic na nagiging citizen? 'Di ba? Kasi you have to qualify first. Kasi once na naging citizen ka na, wala nang choice si king kundi i-apply niya sa iyo yung protection na binibigay niya.
yung blessing, yung mga binibigay niya sa kanyang, yung benefits, yung privileges na binibigay niya sa kanyang mga original people, di ba, citizens, kundi ibigay na sa'yo. Kaya importante for the king na ma-qualify ka muna. Yan. So next, therefore, the governor's role of preparing subjects for citizenship is a tremendous responsibility. Ayan, so di ba kailangan na ma-qualify muna tayo? Papasok ulit dyan si governor kasi siya yung mag-a-assess eh. Kasi siya yung first hand na nakakakilala sa'yo, nakikita kung paano ka. So, siya yung makakapagsabi if ready ka na or qualified ka na maging citizen ng king. So, since doon siya nakatira, since pinagkakatiwalaan siya ng king, so kung ano yung inire-recommend ng governor, tinatanggap yun ng king. Yan. So the governor lived in a residence built by the government of the home country. So syempre, ang nangyayari, di ba ina-assign ng king yung governor dun sa isang colony. Ginagawa ng bahay, yung kumbaga legal na residente, nagiging legal na residente yung governor dun sa colony na yon. Ngayon, syempre, kung wala siyang permanent na tirahan doon, pwede siyang pag-isipan ng mga tao na parang guest lang, hindi siya parang rirespetuhin talaga. Pero kung gagawan siya ng kingdom, ng bahay, doon sa colony na yon, magiging legal na residente siya doon. So, marirepresent niya yung king effectively. Yan. So, the governor's presence in the colony is evidence that the kingdom itself is in the colony. So, as long as nandun yung presensya ng governor, the kingdom itself is present. And last, the governor leaves if the colony declared independence. Ito po, either by force or by recall. Kapag ang isang colony nag-declare na ng independence, kailangan nang umalis talaga ng governor. Lalo na kung hindi gusto nung mga tao na yung pamumuno nung kingdom. So ngayon, alam na natin yung purpose ng governor, di ba? Pati yung qualification and roles niya. So bakit po kailangan nating alamin at kilalanin ang royal governor dito sa pag-aaral natin ng Kingdom of God? Kasi in kingdom terms, ang governor ang pinaka-powerful and importanteng tao sa colony. Sa kanya natin nalalaman yung culture, language, lifestyle, and at ang bawat unique aspect ng isang kingdom. Because in the colony, the governor has great value for the kingdom and its larger purpose. So ngayon, alamin naman natin ano-ano ba ang values of the governor. Una, as the presence of the government. So kapag walang governor, hindi mag-i-exist ang kingdom sa isang colony. For representing the government, kung wala ang government, hindi capable enough na kung wala ang governor, walang capable enough na magre-represent sa king. Di ba po? Yan. And next, for the enablement of the colony, siya lang yung may authority. Since siya lang po yung in-appoint ng king, so yun lang din yung binigyan ng king ng ability, ng authority na makapag-supply ng power and resources galing doon sa kanyang home country for protection. So as long as the kingdom is represented in a colony by the governor, obligado yung king na protektahan yung territory niya from outside threats and danger. For his ability to know and communicate the mind of the king. Yes, again, di ba ang governor, nire-represent niya at siya yung nagbababa ng interest and will ng king sa colony at sinisigurado niya na mapatupad ito. And then, for enabling the colony citizens and subjects to fulfill the will of the kingdom. So, naibababa lang yung instructions ng king through the governor. And nakadepende lang din sa governor yung effectiveness nito sa colony. So, technically, hindi kakayanin ng citizens, lalo na ng mga subjects, na isabuhay, i-carry out yung mandate, yung utos ng king, di ba, nang walang guidance and empowerment ng governor. So, paano po ba tayo na-i-influence ng kingdom? These were the main features of a kingdom-colony relationship, including the pivotal role of the governor in the process of transforming the colonies into the home countries. So may mga priorities itong kingdom na ito na similar but still way different siya
dun sa traditional earthly kingdoms na alam natin. Kaya gusto ng kingdom na matransform yung colonies to its very nature. So anong klase bang kingdom? Sa tingin niyo po, anong klaseng kingdom ba tayo dinadala ng Panginoon? Anong kingdom yung gusto ng Lord na matransform sa atin? Ayan. So sabay-sabay nga po natin basahin. The kingdom that transcends our human governments and speaks to the basis of our very nature and existence as human beings. So kung babalikan po natin 2 millennia ago, di ba, may isang young teacher na nag-describe nitong klase ng kingdom na pinag-aaralan natin. Sa tingin niyo po, sino po yun? Yung young teacher. 2 millennia ago. Sino po yun? Yan, si Jesus. Si Jesus po yan, di ba? Kasi di ba nung nagsimula si Jesus, nung bata siya to go in public, ano ba yung first niyang shinare? Di ba? About, di ba? Nung first time niyang lumabas sa public, tapos nagsalita siya sa mga Palestinians, ano po ba yung topic niya nun? Di ba? Ito po yun. Yan. So the first thing Jesus is recorded as saying is, the time has come, the kingdom of God is near. Yan. So dito po sa statement ng ating Panginoong Jesus, marami tayong pwedeng tanungin, ma-formulate na mga tanong na maaari nating i-explore para sa ating pag-aaral about the kingdom. Unang-una dyan, di ba, dito sa time has come, anong time ba yung sinasabi ng ating Panginoon? Anong time yan? At bakit nung panahon na yun niya sinabi yun? Next, ano bang nature ng kingdom na tinutukoy niya dito about the kingdom of God? So mapapansin natin na ang sinabi niya dito is ang pagbabalik. Pagbabasahin po natin yung book na yon, ang sinasabi niya dito yung pagbabalik ng kingdom at nung influence nito sa mundo. 'Di ba? So wala siyang pinahayag na religion or any form of government. And then next, bakit ito yung kingdom na ginamit niya as reference sa simula pa lang ng kanyang public life? And then, what did it signify about his message and purpose? Ano ba ang kahalagahan nito sa kanyang mensahe at purpose? Ngayon, if the influence of the kingdom was entering the world, what new culture would emerge for the citizens of the earth? Diba po? May mga, ito pa lang yun, pero marami pa tayong pwedeng makuhang tanong from dun sa salita ng ating Panginoong Jesus. Pero, hindi po natin ngayon sasagutan ito. Pero, lahat ng to, kung makukuha natin yung sagot, kung makakamit natin yung sagot, maiintindihan natin yung pinaka-konteksto ng salita ng Panginoong Jesus, pati yung implications nun. Para masagot tong mga to, kakailanganin nating bumalik dun sa first book of Moses, which is, ano po ang first book of Moses? The book of Genesis. So, kailangan nating balikan yung origins of this kingdom. Pero again, hindi po natin ito ngayon babalikan. Next week po natin ito babalikan. Pero ibang teacher na po ang kasama nating babalik dito sa origins of the kingdom. Exciting po, di ba? Yes. Yan. So, ngayon, again, yan, the power of influence. So, bago po ako matapos, gusto ko lang balikan yung tinanong ni Pastor B-Boy last week. Ano po yung tinanong niya sa akin? Kung lahat po ba tayo? Yun. Kung lahat po ba tayo ay may kakayanan to influence? Ano pong sagot doon? Yes. Yes na yes. Diba? Kasi nga, we are God's co-rulers. So we are made to extend His kingdom dito sa mundo. And with that, we are given the power to influence as well. Tama? So kailangan po sa pagpapasakop po natin sa Panginoon, dapat nagpapasakop din tayo sa kanyang royal governor, sa kanyang personal chief representative. Sino po yon? The Holy Spirit, the most important person on earth. Diba? So kailangan talaga
nagpapasakop din tayo kay Holy Spirit. Kasi siya yung nakakasama natin dito po eh, 'di ba? Just like the royal governor. Hindi man nila nakakasama yung king physically, pero yung presensya ng governor andoon. So, ganun din po sa atin. Kaya kailangan magpasakop din po tayo dun sa governor. Kasi kung dun sa governor, sa Holy Spirit, hindi na tayo sumusunod, hindi na tayo nagpapasakop, paano pa tayo makakaabot sa king? Di ba nga po? Siya lang talaga yung way natin para po malaman natin at maramdaman yung king. So, only with the help of the Holy Spirit that we are qualified to be citizens of God's kingdom. So ang tanong ko naman po sa atin lahat ngayon, even sa akin, tanong ko po yun, sino-sino ba at ano-ano po ba yung may malaking impluensya sa atin ngayon, sa buhay natin ngayon? At sino-sino rin ba yung naiimpluwensyahan natin? Kasi po, 'di ba, kung ano man yung equivalent, kung paano tayo bilang tao, kung paano natin dalhin yung buhay natin, yun yung equivalent eh. Yun yung pinagsama-samang impluwensya na hinahayaan natin na mangyari sa ating buhay. Tama po? So ngayon, if the Holy Spirit is evident sa buhay natin, ibig lang sabihin nun, buhay na buhay ang Panginoon sa atin. Dapat nakikita sa atin na nagmamanifest yung will, yung desires, intent, purpose, and plans ng ating hari. Dapat nakikita sa atin yun, nagmamanifest. So kung paano tayo nagpapa-impluensya sa Holy Spirit, dapat ganun din tayo mang-impluensya sa ibang tao. Dapat ganun po. Para lahat, masaya, di ba po? Kasi baka tayo lang yung nag-enjoy dun sa benefits dun sa privileges na meron. So we have to influence others as well na mamuhay kung paano tayo namumuhay. Kasi palawakin natin, tulungan natin ng Panginoon na lumawak yung kanyang power and kanyang influensya. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi yun naman po yung original na role natin, original purpose natin, bakit tayo nilagay ng Panginoon dito eh. Di ba po? To extend His kingdom, di ba po? And His influence. Ayan. So, masaya po ba kayo na citizens tayo? Yan. So, itong 2024, makakasama po namin kayo na magre-reach out sa iba. Okay, alam mo na yung mga nag-yes. Hindi. Yun, sama-sama po nating lakaran yung purpose ng Lord sa ating buhay. Ayan. So, hallelujah. Thank you po, Lord. Ayan. So, Pastor, may dadagdag ka po. Yes, hallelujah. Napakaganda nung sinishare ni Sister Cherry. Salamat. Salamat po. Napakaganda nung kanyang tinuturo. Pwede nating sabihin na alam ko na yan, narinig ko na yan, nabasa ko na yan. Pero kailangan ng maunawaan natin ngayon, paano natin ito gagamitin sa araw-araw. Ano po? Sa konteksto po ng ating pinag-aaralan, yung governor dyan is no other than the Holy Spirit. Sa ating pong physical na mundo, the Holy Spirit will remain to be the most important person dito po sa ating mundo. Kanya sabi ni David, nung siya ay nagkasala sa Lord, sabi niya, Lord, huwag mong hayaan yung Spirit mo ay umalis sa akin. Kasi during that time, yung Spirit of God nag-rests only on one person. Sa isang tao lang yon. Halimbawa, si David, si Saul, lahat ng yung mga naging hari noon, maging si Samson, yung Spirit of God nasa kanya, kaya siya malakas, hindi dahil mahaba buhok niya, kundi nasa kanya kasi yung Holy Spirit. Nung pagdating ni Jesus, sabi niya, babalik ako sa Ama, pagbalik ko, may ibibigay sa inyo. Yung regalo na yun, Holy Spirit. Kaya yung New Testament, tayo, New Testament people, yung Holy Spirit ay nasa iyo na. So yung pinakamahalagang tao dito sa mundo ay nasa iyo. Sabi mo, nasa akin. Nandyan yan eh. So kung ikaw ay tumanggap sa salita at tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon mo tagapagligtas, ang Holy Spirit ay kasama sa iyo, dapat naririnig mo siya. Sa mundo, ang tawag nila, konsyensya. Pero sa mga born again, ang tawag dyan, Holy Spirit. So kailangan na naririnig natin yung tinig ng Holy Spirit, para tayo ay magabayan sa ating pang-araw-araw.
Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Lord.